sinasabi ko sa inyo, darating ang 2027 budget, ubos na naman yan, sinasabi ko sa inyo. Sa dilim, tayo isinilang. Sa hirap, tayo nagdurusa. Sa gana, sila sa kayamanan. Taong Sa bayan, hirap nilunod tayo sa parusa. nagdurusa. Kami Sa ay gana apoy sila sa kayamanan. Hakbang Taumbayan ng matapang, nilunod sa sabay, parusa. sabay. Sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, durugin. Hakbang ng matapang na sabay-sabay. Sigaw ng Mga bulok na patuloy. Palasyong sinato sa ating buto. Limeng itinago sa kasinungalingan. mga bulok Kalayaan natin. na pangako. Nagpalit sa Palasyong gitno. pinatong sa ating buto. Ay apoy. Lahat Krimeng itinago sa kasinungalingan. Habang Kalayaan sabay, natin sabay. ipinagpalit sa Sigaw ng ginto. bayan, lumaban na. Mga sakit, durugin na. Hakbang ng matapang na sabay-sabay. Sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakit, durugin na. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng matapang na sabay-sabay. Sigaw ng bayan, lumaban na. Mga may kapangyarihan at yung kanilang pagiging makasarili ang naging tama. At lahat tayo naging mali. Kulong kayong lahat. Ganon ang estado ng ating bayan. God bless you too. God save the Philippines. Inday Sara Duterte! Isa pa na laging nangyayari sa atin, taon-taon, alam natin na pabalik-balik ang bagyo, ang baha, ang lindol, ang pagsabog ng bulkan, ang landslide. Ano pa bang nangyayari sa atin? Kasi maraming buhaya! Lindol. Nakawan! Natural, ma'am. Hindi man-made disaster. Natural muna tayo. Natural. Taon-taon alam natin na nangyayari ang mga natural disasters. Pero bakit taon-taon laging nagugulat ang Pilipino sa pagbaha, sa pagbagyo, sa lindol, at hindi lang yan. Pagkagulat natin, sira-sira lahat, hindi na makabangon ulit. Kung maalala ninyo, nagkaroon ng malaking lindol sa Cebu noong mga ilang buwan na ang nakaraan. Pagbisita namin ng Cebu nitong bago lang, ganun na ganun pa rin. Para silang bag kahapon lang na lindol. Hindi tayo nakakabangon kaagad.
At meron sa atin, hindi na nakakabangon talaga. Ubus ang savings dahil sa kalamidad. Taon-taon, ubus ang gamit. Isa yan sa mga pangyayari sa ating bayan. Natural, man-made na, man-made disaster. Ano ang man-made disaster? Patayan po. Napakataas ng petty crimes sa ating bansa. Bakit? Ikot-ikot lang din naman yan. Madali lang siya maintindihan. Kapag walang oportunidad ang tao, wala silang trabaho. Kapag wala silang trabaho, nagnanakaw sila. Kasi yun yung pinakamadali para sa kanila. Dagdag mo ang illegal na droga, nagkakaroon na ng mga crimes against person. Rape, patayan, kidnapping. Ganon ang nangyayari sa ating bayan. Hindi lang tayo bugbog sa natural disasters, bugbog din tayo sa man-made calamities o kagagawan lang din ng tao. Hindi naman kasalanan ng taong bayan, kundi kasalanan ng iilan na mga nakaupo sa pwesto. Dahil, babalik tayo ulit, nandun tayo sa nagkanya-kanya na ang mga leader natin. Nagkanya-kanya na ang mga Philippine crocodiles. Alam nyo, marami sa kanila, at alam niyo yan, marami sa kanila ang mga may bahay sa iba't ibang bansa. May bahay. Paborito nila sa Spain, sa Australia, sa Amerika, Paris, sa iba't ibang lugar kung saan may golden visa. Napakadali para sa kanila na umalis ng Pilipinas kapag hindi na maganda ang sitwasyon. Pero, paano kami na ayaw namin umalis ng Pilipinas? Paano yung mga pamilya ninyo na hindi makaalis ng Pilipinas? Iiwanan na lang tayo na magtiis sa kalat na ginawa ng ilang Pilipino lang na makasarili ang kanilang interes. Dahil wala silang pakialam kung anong mangyari sa ating bayan. Dahil napakadali para sa kanila. Ilang milyon, bilyon. At sinasabi ko sa inyo, darating ang 2027 budget, ubos na naman yan, sinasabi ko sa inyo. Alright mga kababayan, mag-reaction tayo dito no sa pagbisita nga ni Vice President Sara Duterte dito po sa may Marble Arch, London, na kung saan ay talagang super duper ang daming tao mga kababayan. No? Entrance pa lang ni VP Sara papunta doon sa stage ay talagang blockbuster na mga kababayan. No? Sulit yung suporta ng mga taga London, no? Ng mga Pilipino doon. Grabe mga kababayan. No? Nakakatuwa at grabe ang suporta ng mga Pilipino dito kay VP Sara Duterte mga kababayan. No? Nakakatuwa at masasabi natin na talagang panalo na si VP Sara sa 2028 mga kababayan. No? Sa London pa lang ay talagang panalo na itong si VP Sara Duterte sa 2028 presidential election mga kababayan. No? At baka sabihin ng mga anti-Duterte dyan na binayaran ni VP Sara itong mga taong ito no, dito sa London ay talagang mamumulobi si VP Sara kung binayaran niya itong mga tao dito para pumunta doon sa event niya mga kababayan. Imposible po yan at hindi po niya hinakot yan. No? Talagang kusa ng mga Pilipinong pupunta dyan dahil mahal
na mahal nila itong si VP Sara Duterte at mahal na mahal nila ang Pilipinas at para mabago ang takbo ng ating Pilipinas mga kabayan dahil lubog na lubog tayo ngayon sa korupsyon, lubog sa utang, lahat ng mga negative no nandito na ngayon sa ating bansa mga kabayan sa pinagagawa ng gobyerno ngayon ng mga kapalpakan no at umaasa itong mga Pilipino na dahil kay VP Sara ay mabawi natin yung mga kurakot or yung mga pinagkurakot nila yung pera ng taong bayan na ninakaw nila at maipakulong mga kabayan itong mga buaya na talagang nagnakaw no dito sa flood control at sa iba pang mga pinagnanakaw nila mga kabayan no? At naniwala tayo na hindi lang po flood control yung corruption mga kabayan, marami pa dyan na mga departamento na hindi lang nauungkat pa mga kabayan at naniwala itong mga Pilipino na nandito ngayon sa London na si VP Sara ay siyang makagawa no na makapakulong natin yung mga hindi makukulong ngayon dahil untouchable nga yung mga sinasabi nilang ikukulong na nung Desyembre pa yon no, mga kabayan no, last year na magpapasko daw ay makukulong yung mga kurakot, yung mga buaya involved dito sa flood control pero natapos na yung Pasko, nag-summer na, sinabi ni Ombudsman Remulla na maiinit yung tag-init, may mga makukulong, mga ganun. Wala naman, no? Si Romualdez, ilang beses na yan sinasabi na may malaking kaso. Pero hanggang ngayon ay yun pa lang, kinakasuhan nila for preliminary investigation pa lang mga kabayan, no? Take note, hindi pa yun mismo doon sa Sandigang Bayan na final nila yung kaso, no? Preliminary investigation pa lang pala mga kabayan. So pwede pa yung mabago, pwede pa yung hindi isampa mismo doon sa Sandigang Bayan, no? Para maaresto itong si Martin Romualdez. Depende yan sa script nila mga kababayan no at marami nga pong nagsabi na binalita nila yan na nag-file daw yung ombudsman ng kaso sa preliminary pa lang mga kababayan dahil nga po magsusuna para may masabi lang itong si PBBM na medyo matuwa no or para medyo matuwa yung mga tao mga kababayan pero yung ating hiling talaga ay makulong silang lahat na mga magnanakaw mga kababayan hindi yung ginagawa nila na kagaya doon sa mga kontra nila yung mga hindi nila align dito sa mga buwabatikos sa flood control kagaya la Marcoleta nila defensor na ang bilis nilang mag-file ng kaso at ang bilis mag-aresto mga kababayan. So sana yan din yung gawin nila dito kay Romualdez mga kababayan at doon pa sa ibang mga congressman. Kasi wala pang ibang congressman or wala pa talagang congressman nakakulong ngayon related dito sa flood control corruption mga kababayan. Taliwas doon sa sinasabi nila Ping Lacson noon na meron daw 67 na mga congressman na contractors, mga ganon. Pero wala naman mga kababayan. Puro laway lang itong sinasabi nila sa mga congressman. Mas inuuna nila yung mga kalaban nila sa politika mga kabayan. At balikan natin dito sa speech ni VP Sara na talagang walang patumpik-tumpik na binanatan niya itong corruption sa gobyerno natin ngayon at itong mga buaya at itong budget especially ng 2027 mga kababayan, no, special mention ni VP Sara na mauubos na naman yan mga kababayan itong pinopropose nilang 7.2 trillion pesos na budget no para sa 2027 ay sinabi ni VP Sara na mauubos na naman yan mga kababayan. So napakalaking pera yan no, 7.2 trillion imagine mo at ang utang natin ay 18.5 trillion na yata kung hindi ako nagkakamali at patuloy pa yan mga kababayan na tataas yung utang habang meron pang 2 taon no or kulang-kulang 2 taon si President Marcos sa kanyang pwesto, madadagdagan pa yan yung 18.5 trillion mga kababayan at may nagsabi nga baka umabot pa ng 20 trillion yan yung utang ng Pilipinas bago po siya bumaba no, sa 2028 at ito po yung ating pinangambahan na baka mapunta na naman yan sa mga bulsa at sa mga maleta no, dito sa mga buaya nating mga politiko itong budget ng 7.2 trillion mga kababayan. Nakakatakot no, talagang sobrang sayang yung mga pera na napunta dito sa mga magnanakaw na ito kaya deserve po talaga nilang makulong no at mabawi itong mga perang ito na pinagnanakaw nila simula 2022 hanggang 2025 na budget mga kabayan at 2026 no at ito na naman ngayon 2027 at wala na po kasing tiwala yung mga tao mga kababayan no maliban na lang doon sa kailang mga masabi nating super diehard loyalista talaga at itong mga dilawan, mga pinklawan at makabayan na tila bagay sinasabi nila nagsanib puwersa na daw sila, nagmarcos na rin no although may mga pronouncement naman talagang binabakbakan din ng Makabayan Block itong si President Marcos at itong mga pinklawan naman ay si VP Sara yung kailang tinitira mga kababayan ngayon. So masabi natin na itong mga never again ay nagsabi noon ay ngayon ay never against na no mga kababayan with from again to never against or never from never again to never against na itong mga pinklawan at dilawan mga kababayan. So nakakahiya kasi yung mga sinusukan nila noon ay parang nilulunok nila ngayon mga kababayan. So at yun po yung ating obserbasyon, yan po yung ating opinion dito po sa mga base lamang sa mga nangyayari kasi talagang
si VP Sara yung kanilang tinitira, no. Dito kay Marcos naman ay hindi gaano, mga kabayan. Siguro tinitira ng bahagya, pero talagang masabi natin si VP Sara yung kailang priority na paalisin sa pwesto, no, itong impeachment, sa confidential funds, diyan nila tinitira si VP Sara, mga kababayan. Samantalang dito sa mga trilyon na or up to trilyon na mga ninanakaw ay tahimik sila dito, mga kababayan. Kaya nakakahiya, no. At sa tingin ko talaga ay mahihirapan sila ditong talunin si VP Sara sa 2028 presidential election, maliban na lang kung may gagawin silang kababalaghan dito sa COMELEC, mga kababayan, no. Baka dayain nila or what, at kailangan talaga ay malaki ang agwat talaga ng boto ni VP Sara, no, para mahirapan po silang dayain si VP Sara sa 2028, no. Kailangan talaga milyon-milyon yung lamang ni VP Sara dito, mga kababayan, at kailangan po natin bantayan ang ating mga boto dahil naniwala po tayo kay VP Sara lang natin makukuha ang hustisya, no. Itong mga magnanakaw ngayon, si VP Sara lang ang magpapakulong sa kanila at mabawi yung mga pinagnanakaw nila dito, mga kababayan. So dyan po tayo excited dito sa 2028, no, na matapos na rin sa wakas at may pakulong natin itong mga big fish na ito na hanggang ngayon inihiling natin na may pakulong, mga kababayan. Pero hanggang balita pa lang, no, hanggang pag-file pa lang ng preliminary for investigation pa lang, mga kababayan. So magka-counter pa yan, no, si Romualdez, no. Pwede pa yan mag-file ng counter affidavit, magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat or hindi siya karapat-dapat nakasuhan ng plunder, kung ano-ano pang kaso na sinasabi ng ombudsman. So pwede pa yan mabago, mga kababayan. So ano pa masabi dito sa pagbisita ni VP Sara Duterte sa may London, no, na kung saan talagang dinumog si VP Sara, mga kababayan, ng mga libo-libo nating kababayan doon. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.